So ayun guys, time check is 5:53. Ngayon lang tayo natapos kay car maintenance natin. Pumunta pala tayo dun sa Petron is alas 2. Ngayon, mag alas 6 na. So almost 4 hours tayo dun. Ang pinagawa pala natin is wheel bearing saka change oil. Then medyo natagalan tayo dun sa wheel bearing kasi inasikaso pa natin siya. Kumbaga tayo parang naging runner. At the same time, naghanap din tayo ng parts and machine shop para ipapress. So kung mapapansin nyo dun sa video. So ngayon nasa SM tayo para i-treat naman kahit papano yung sarili natin. Bibili tayo ng kahit anong makakain, at the same time mag-grocery ng kaunti. So yun, update ko na lang kayo. Ciao! Ang unang inasikaso is yung wheel bearing, which is kung mapapansin nyo sa ano natin, mga videos natin, talaga namang maingay, especially pagka nasa expressway tayo, para talagang helicopter yung tunog. Nababothered na din ako kasi palakas siya ng palakas, baka mamaya dumami yung sira. Kaya inasikaso na natin siya. So ang date ngayon is August 19, Tuesday, hindi tayo naglalamove day. Tapos tomorrow din hindi tayo maglalamove kasi tayo ay aalis. Saka yung bumiyahe ng before or after holiday kasi sobrang traffic niyan, especially sa Metro Manila, lalo na kapag long weekend. So yun. Then ang ginawa nga is wheel bearing, kung mapapansin nyo, ayan, binaklas niya yung gulong, at the same time chinek yung kaliwat kanan. Then yung kaliwa medyo okay pa, kahit dito natin siya naririnig. Nagtataka ako, yung kanan yung parang maingay kasi in-actual inspection namin, kung mapapansin nyo, ewan kung maririnig nyo sa video, ayan, ginugulong namin yan, yung kaliwang gulong na nakatanggal na yung gulong, hindi siya maingay. Pero pagdating dito sa may bandang kanan, ang lakas ng ingay. So although kinumplain ko kay mechanic na yung kaliwa nga yung maingay, pero upon actual inspection niya is kanan talaga. So para ma-convince ako, binaklas niya, tapos pinakita niya sa akin, ito sir, ito sir, tingnan mo, yung ginulong niya, mas malakas talaga yung ugong. So doon ako na-convince, okay, ito nga talaga, kasi aside from sa lahat ng gulong, yung pating sa likod walang ingay, pati yung kaliwa walang ingay, yung kanan lang talaga na front ang maingay. So yun yung pinilitan natin. So pumunta tayo sa shop ng dito lang sa may Parian. Then bumili tayo ng wheel bearing. Ang amount is 1.4, so medyo mahal. Koyo brand. Then ang pa-press naman is 600. Medyo mahal din. So gumastos tayo ng 2,000 para lang sa asikaso ng wheel bearing natin. Tapos at the same time, since naikabit na niya, medyo maraming binaklas si sir kasi i-visual inspection niya yung dalawa. So yung left binalik na niya, tapos yung right yun talaga yung parang tinanggal niya yung pinagkakabitan ng wheel bearing. Tapos yan yung video ng na nagpapapress tayo, so medyo matrabaho din. At the same time pukpok din ang pukpok. Every time na pinupukpok yung sasakyan, nasasaktan ako. Hindi ko alam kung tama yun o mali, pero I think expert naman sila. Pero para saan parang medyo masakit para as a owner na nakikita na ginaganon yung sasakyan natin. Although I think meron namang proper way nun, pero hindi ko lang sure kung alin. Pero para saan masakit lang na nakikita ng pinupukpok yung sasakyan natin. Pero although naman na gumaling, wala namang problema. So far, tumagal yung galing. Yun yung pinaka-worry ko. Kasi kung mapapansin nyo, doon sa video na yan, merong parang crack na nangyari nung nagpupukpok si senior mechanic. So I don't know, I think malaki yung chance na nangyari yung punit ng goma na yon doon sa way ng pagpukpok niya. Kasi upon checking, hindi naman ganun yon. Then nung ganun din sa kabila, naging ganun din, as in warak yung goma. So yun yung naging concern ko, kung ano yung magiging epekto nun in long run. Katulad nga ng nasabi niya is papasukin daw ng tubig, possible maglago o kutukan. So yun lang yung parang naging main concern ko, kasi
ball joint yan yun yung ball joint natin kaya medyo matrabaho din yung pagpalit nun, at the same time mahal din. Kaya iyon, ewan ko lang kung makaka-apekto yun, sana naman hindi at tumagal yung unit natin na hindi maglagalutukan. Kaya iyon. Tapos medyo matagal din sa pagpa-press kasi meron pang pagdating ko doon, merong inasikaso ball joint naman, pine-press nila. So siguro nag-consume ako doon ng mga 1 oras bago natapos yung inasikaso nila kasi yun yung nauna, then saka ako nasalang. Kaya medyo tumagal ng 4 hours. I think magiging 3 hours lang yon or 2 hours if ready na yung mga materials. At the same time meron silang pressing doon sa Petron. Well anyway, wala, kaya doon tayo sa may labas. So yun. yun yung nangyari sa atin so far. At balik tayo doon sa may actually nanghiram pala ako ng motor kay Kuya. Shoutout sa'yo Kuya, kasi ako ngayon naging runner nila. Kung hindi, mag-commute ako, mag-jeep, at which hassle pa talaga. So para pasasalamat kay Kuya, ginasan na lang natin yung motor niya, pinultank natin. Actually mabait si Kuya, sabi niya wag na kasi Petron din naman ang baga, doon tayo sa Petron nag-aasikaso. Pinahiram niya sa akin yung motor niya. Sabi niya, sir, huwag mo na pagasan. Ako lang yung nag-insist na pinagasan ko na kasi nakakahiya sa part ko na hindi pagasan yung unit niya kasi ginamit ko, 'di ba? So para pasasalamat kay Kuya, pinultank na natin. So maraming salamat sa iyo ulit Kuya, shoutout sa iyo. So, 'yun. Then ito naman yung video na 'yan, chine-change oil na ni Kuya. Kung makapansin nyo, may nilagay siyang parang compressor, yung nilalabasan ng hangin dun sa mismong lagay ng change oil natin. Tapos tinanong ko naman niya kay Kuya, sabi ko, Kuya, di ba yung pagka may compressor, may tubig yan na nalabas? Sabi niya, ay hindi, walang tubig yan kasi may separator. Sabi niya may separator daw. At the same time, chinecheck yan ng ng Petron. Talagang nagkakaroon lang yan ng tubig kapag malamig yung panahon o yung may humidity. Pero itong tag-init at nag-aaraw nga naman dito sa area na to, wala daw tubig yan, kaya all goods naman. Kahit isok-sok niya yung compressor, then hanginan, tapos i-drain yung natitira pang oil. So yun, all goods. So pinalitan na din natin ng oil filter, tapos nilagyan ng bagong langis, which is 3 liters lang. Then at the same time, pinahanginan na rin natin yung air filter natin, saka fuel filter natin. Air filter natin, saka cabin filter natin. So, all goods, parang brand new na naman kahit papano. So, ang odo pala natin guys is 108,844. Pakita ko sa inyo. So, yan. Yan, 108,844. Bakit ako nagpapalit ng ganito kaaga? Actually guys, nitong mga nakarang araw nung lumabas kami, na-stuck, hindi nagpark kami doon sa may bandang Pansol. Then pagka-on ko, after 6 hours, kasi naligo kami doon, na-on yung sasakyan, may parang garargal na narinig. Tapos after ilang seconds, like 10 to 15 seconds, nawala siya. So, ang hula ko, ang malaking chance na hula ko, which is parang tama talaga based sa explanation din ng mechanic, is yung oil. Kasi, parang hindi pa na-lubricant yung mga ibang parts daw ng oil, kaya may naririnig na parang bakal, pero normal lang daw yun. Kasi narinig ko din siya kanina nung paglagay ng oil ng pag-change oil natin. Pero kasi ngayon, yung bago tayo magpalit, 108 odo, nangyari yon. So I think yung oil na gamit natin before, which is yung Shell, parang used na. Kumbaga hindi na naglo-lubricate ng ayos. Kaya nag-decide na akong magpa-change oil kasi natatakot ako sa makina ko. So yun, all goods naman so far. So maganda yung takbo. At the same time, wala na rin akong naririnig na ugong sa natin na parang helicopter. Pero for now, I think punta muna talaga tayo sa SM kasi nagugutom na ako guys nag-almusal lang ako Tapos unang kain ko pa lang, then rumekta na agad ako sa Petron. So yun, dito tayo sa may tawag dito, SM ka lang ba? At tayo ay mamimili ng konti para sa bahay, para may mga stocks doon. Then kain na rin tayo. So again, later sa next video,
ipakita ko sa inyo kung magkano ba yung nagastos natin, at the same time magkano ba yung natira sa balance pa natin para sa car maintenance natin from day 1 to day 55. Pakita ko sa inyo yung breakdown. See you later! Kakain muna ako at magbe-break time. Let's go! So, ito lahat yung total ng naipon natin para sa panglalala move natin. At the same time, yung breakdown na rin ng mga nagastos natin para sa car maintenance. So, every lala move day, nagtitira tayo ng 300 pesos para pang car maintenance. So, naka 55 day na tayo. So, 55 times 300 is meron tayong 16,500. Yan. So, syempre, i-less natin dito yung pinang-change oil, pinambili ng gulong, tapos pinang-undercoat natin, then change oil uli, tapos papalit ng wheel bearing, saka yung labor na din. So, at which is ito siya. Yan. So, kung makapansin nyo, may tira pang 1,400. So, isa-isahin natin. Etong 3,300 guys, yan yung una kong pina-change oil. Nag-amount siya ng 3,300 plus brake cleaning. Actually guys, medyo napamahal ako dyan sa may Shell kasi dyan ako nagpa-change oil. Medyo sablay yung diskarte ko. Gawa ng, tinanong ko yung teller, magkano yung 3 liters tang pa-change oil. So, umabot siya ng around, I think, 2,500 or 2,700, which is mas mahal compare kung ang pipiliin yung package is yung 4 liters na mas mura yung 4 liters ng package sila. I think naglalaro lang ng 1,500 to 1,800. I don't know bakit ganon. Or 2,000. I don't know kung bakit ganon. So, unfortunately, hindi sa akin nasabi ng teller na mas mura pala yung change oil ng 4 liters sila, na dapat yun na lang yung inabil ko. So, sablay tayo sa Michelle. So, kaya sa Petron tayo nagpa-change oil. Then, mas mura naman sa pangalawang change oil natin. Tapos, yung eto, yung 2,500 guys, ayan. Yun naman ay yung gulong na nabili natin. Kasi, yung makapansin nyo dun sa video ng day 1 ng car maintenance natin ay nagpapalit tayo ng gulong kasi sinama ko na rin siya dito kasi nangyari yon within our lala move day. Nagkaroon ng lobo sa gilid, which is delikado na kapag natakbo ang expressway, possible na sumabog. Kaya ginawa na lang natin din siyang spare tire. Kumbaga pinalit natin siya dun sa mismong luma na ng spare tire natin. Kasi yung spare tire natin is 2012 pa or 2013 I think yung year model, kaya pinalit na natin kasi sobrang expired na, 2025 na ngayon. Then eto namang, yan kung makikita nyo, eto namang 4,500, yan naman yung natin undercoat kasi nagkaroon tayo ng decision na magpa-undercoat kasi nung nakaraang vlog natin ay nung bagyong Krising ay baha. Nagwo-worry na rin ako baka kalawangin yung mga parts. At the same time, hindi pa rin naman nagpapa-undercoat ito nung first owner. So, might as well na pa-undercoat na para siya pa extra protection. At the same time, nag-iipon naman tayo ng pang car maintenance natin. So, advantage na rin yung sa side natin. Tapos, ito namang 1,400. Ayan, kung makikita nyo, yan yung natin, binili natin ng wheel bearing kasi Koyo brand. So, sa yung video na yan ng previews, yung nakita nyo is bumili tayo ng wheel bearing, Koyo brand, ng amount is 1,400. So, medyo mahal. So, kung may makikita kayong ibang store na Koyo brand din, mas mura, yun na lang bilhin nyo. Tapos, yung 600, medyo mahal din. Pero no choice tayo. Meron one choice, kaso ito na yung pinaka-convenient sa part natin. Pinapress natin at ang amount is 600. Pero upon researching, ang amount ng pa-press is around 300 to 500 lang. So, mura na yun. Kumbaga, kung makakita kayo ng much better na magpapapress na around 300 to 500, much better doon na lang kayo. Kasi saglit lang naman din gagawin kung walang pila. Tapos, yung etong 2,700 guys, change oil, labor, and oil filter. So, medyo mahal yung pa-labor ng wheel bearing. I think umabot siya ng around 800 pesos sa Petron. Tapos, yung change oil is
I think mga around 1.3 lang ata or 1.5, 3 liters lang. Tapos with oil filter and others, may others pa kasi nawala ko yung resibo, pero total yun ng 2,700 plus. Ang ginawa is change oil, tapos with oil filter, linis ng cabin filter, saka air filter, saka palit ng wheel bearing dyan sa may Petron. So yun. Tapos itong 100, meron pa pala. Itong 100 pesos ay yan yung parang ano natin, tawag dito, pinagas natin kay Sir na lang pinanghiram natin ng motor. So shoutout sa'yo, Sir, maraming salamat dun sa Petron kay yung nagpapang attendant nila. So umbait niya. So salamat sa pagpapahiram ng motor. Kahit pa paano hindi na tayo nahirapan. Papasalamat, pinagasan lang natin siya, pinultang na natin ulit. Then may tira pa tayong guys na 1,400. Actually guys, dapat isasama ko dito yung sa battery. Kasi nagpalit din tayo ng battery na worth 4,600 ata o 4,900. Yun naman ay para sa Motolite Blue na battery natin, yung sa last video natin ng car maintenance. Kaso nga lang, I decided na hindi na to isama kasi guys, yun naman ay nabili ko yung sasakyan na nasabi sa akin ni pinagbilang ko na palitin na yung battery. So dapat nung binili ko siya is pinalitan ko na kasi almost 2 to 3 years na rin siya nung nagamit ng previous owner. So hindi na rin natin siya isama kasi expected na napapalitan yung battery. So kahit pa paano, may tira pa tayo 1,400. Either for conclude guys na sa 55 day natin na yung 300 pesos, I think ano na, so far pwede na siya ipangtabi sa unit natin ng Mirage hatchback na 150 kg na nakakatanggap ng booking na 200 kilala mo. So para sa akin sapat na, kumbaga sobra na rin siya kasi pagdating ng September, kasi September ang renewal ng unit natin, ang date niya is August 26. I think may sasobra na dito kung maglalalamog pa tayo ng maglalalamog pangrehistro. So, bonus na din. so, think ko, sulit naman yung 300 pesos guys. Para sa unit ko, na Mirage hatchback. So, yan yung mga nangyari. So, I think this is it guys. At maraming salamat sa panonood. So, kung mapapansin nyo, ako ay nakabaklaba kasi ang haba na ng buko na tama sa mata. So, again, kung nag-enjoy ka sa ating gantong vlog, huwag mong kalimutang mag-subscribe. At kung may tanong ka, mag-comment ka lang regarding sa mga nag-experience natin dito sa pang-car maintenance kasi itong topic na to ay car maintenance. Yan, if ever naman na gusto mo mag-isang part-time lalamove driver, lalagay ko na lang always yung link sa description. Tapos, diretso apply ka na basta kompleto ka sa requirements. Tapos, lagay mo yung referral code ko para may libre kang 300 Lala credit. Tapos, yun ay magagamit mo every booking na natapos mo kay Lalamove. Tapos, libre na yun. Kaso nga lang, kailangan mo tapusin yung mission na ibibigay ni Lalamove bago mo ma-receive yung 300 Lala credit. So, again guys, maraming salamat sa panonood at pag-subscribe ng ating channel. So, again, sa mga nagpapa-shoutout, shoutout sa inyo. Medyo madami para try natin gawa ng paraan kung paano natin siya isisingin sa ating channel. Pero, again, maraming salamat sa pag-shoutout. So, see you in the 56-day vlog natin para kay Lalamove. So, pang 56 day na natin sa next upload. Huwag ka mawawala sa next video natin Ciao! Maraming salamat sa manonood!